Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi, sapat para mamanhid ito at marinig niya ang ugong sa loob ng kanyang tainga. Napahiga siya sa malamig at maruming semento. May lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang paa ang mariing tumapak sa kanyang kamay. Dinidiin ito sa sahig. "Huwag kang kikilos." Isang magaspang na boses ang nag-utos. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang walang takip na nakasabit sa itaas, kumukurap-kurap at nagbibigay ng nakakahilong anino sa buong paligid. Amoy kalawang at alikabok ang hangin. Nasaan ako? Anong nangyayari? Ang huling natatandaan niya ay ang init ng yakap ni Ethan, ang tamis ng mga halik nito, at ang isang pangakong bubuo sa kanilang kinabukasan. Ilang oras lang ang nakalipas. "Mahal kita, Rian," bulong ni Ethan sa kanya, habang marahan nitong isinusuot ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri. "Sa harap ng buwan at mga bituin, ikaw ang aking asawa." Nasa isang maliit at tahimik na kapilya sila, tanging isang matandang pari at dalawang saksi na matalik nilang kaibigan ang kasama. Walang marangyang selebrasyon, walang daan-daang bisita, tanging ang dalisay na pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa. "Mahal na mahal din kita, Ethan," sagot ni Rian, habang hinahaplos ang pisngi ng lalaking pinakamamahal niya. Sa ilalim ng rematadong belo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, sa loob ng sasakyan, may kinuha si Ethan mula sa isang maliit na kahon. Isang silver na kwintas na may pendant na hugis araw. "Para sa'yo," sabi ni Ethan. "Wag na wag mo itong tatanggalin, okay? Para kahit hindi tayo magkasama, parang laging may isang bahagi ko na nasa'yo." Ngumiti si Rian at tumango habang isinusuot ni Ethan ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig ng metal ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang balat. Isang pakiramdam ng seguridad. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang bahagyang kaba. "Bakit kailangan nating ilihim ito, Ethan?" tanong niya sa mahinang boses. "Gusto kong isigaw sa buong mundo na asawa na kita." Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay nang mahigpit. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Malapit na, mahal. Kailangan lang nating ayusin ang lahat. May mga bagay na hindi tama sa company, sa pamilya. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka." Hindi na siya nagtanong pa. Ang tiwala niya kay Ethan ay buo. Kung sinabi nitong ito ang pinakamabuti, maniniwala siya. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Isang aninong tila nagbabantay sa kanilang kaligayahan. Ang anino na yon ay nagkaroon ng boses nang tumunog ang kanyang cellphone pagka-uwi niya sa bahay. Numero ni Rowena, ang kapatid niya. "Rian, tulungan mo ako." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Humahagulgol ito. Yung kotse ko. Nag-crash ako. Nandito ako sa may lumang bodega malapit sa pier. Masakit ang binti ko, hindi ako makatayo." "Ano? Papunta na ako." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Rian. Agad siyang kumuha ng susi ng kotse. "Teka, Rian," pag-awat ni Ethan na nakarinig sa usapan. "Delikado dyan. Bakit hindi tayo tumawag ng ambulansya o ng pulis?" "Kapatid ko siya, Ethan. Kailangan niya ako," giit ni Rian. At ayaw niyang malaman ni Papa ang tungkol dito. Alam mo naman kung gaano kahigpit si Papa sa kanya. Sa huli, pumayag si Ethan. Ngunit may mabigat na kondisyon. "Mag-ingat ka. Tawagan mo ako agad. Pagdating mo doon, huwag mong ibababa ang tawag." "Opo, sir." Pabirong sagot ni Rian. Sinusubukang pagaanin ng tensyon. Hinalikan niya ito sa labi. "Babalik ako kaagad, Mr. Ramirez." Ngayon, habang nakahiga sa sahig at dinudurog ang kanyang kamay, naisip niya ang babala ni Ethan.
Sana pala ay nakinig siya. Ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Isang pamilyar na figura ang humakbang papasok mula sa dilim. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida at ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Rowena, hirap na bulong ni Rian. Ang sakit ng kanyang katawan ay tila nawala. Napalitan ng pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang kotse mo? Tumigil si Rowena, ilang talampakan mula sa kanya. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang purong pagkamuhi, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rowena. Wala talagang kotse, ate. Sabi nito sa matamis, ngunit nakakakilabot na boses. Pero kailangan kitang papuntahin dito. Kailangan kong tapusin ang lahat ng ito. Titapusin? Hindi kita maintindihan. Tumawa si Rowena, isang tawang walang kagalakan. Hindi mo talaga maintindihan, ano? Palagi kang ganyan. Masyadong mabait. Masyadong mapagtiwala. Hindi mo nakikita na habang ikaw ang bida, ako ang laging kontrabida sa anino mo. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinaplos nito ang pisngi ni Rian na sinampal kanina. Ang yaman, ang posisyon sa kumpanya, si Ethan. Bawat salitang binibitawan nito ay tila isang patalim na tumatarak sa puso ni Rian. Dapat sa akin ang lahat ng yon, Rian. Sa akin. Doon na bumuhos ang luha ni Rian. Mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding kataksilan. Kapatid kita. Hindi mo ako kapatid, sigaw ni Rowena. At ang malamig na ngiti nito ay tuluyan ng naglaho. Tumayo ito at tumingin sa mga lalaking nakahawak kay Rian. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Rian. Ang sakit at pagkabigla ay unti-unti nang umuubos sa kanyang lakas. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang huling utos ng babaeng itinuring niyang kapatid. Isang utos na sinelyuhan ang kanyang kapalaran. Siguraduhin ninyong hindi na siya kailanman makikita. Hindi sumasagot si Rian. Pang-10 tawag na ito ni Ethan sa loob ng 20 minuto. Bawat ring na walang sumasagot ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sige na, mahal. Sagutin mo. Bulong niya sa sarili habang pabalik-balik na naglalakad sa sala. Sinabi niyang tatawag ito pagdating sa bodega. Sinabi nitong hindi ibababa ang linya, pero biglang naputol ang tawag kanina matapos niyang marinig ang boses ni Rian na tinatawag ang pangalan ni Rowena. Pagkatapos noon, wala na. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Alam niyang may mali. Ang kaba na kanina pa niya nararamdaman ay isa na ngayong nagngangalit na halimaw sa loob niya. Nang may kumatok sa pinto, halos takbuhin niya ito sa pag-asang si Rian yon na marahil ay nalobat lang. Ngunit hindi si Rian ang bumungad sa kanya. 2 pulis na may seryosong mukha. Good evening, sir. Kayo po ba si Mr. Ethan Ramirez? Tumango si Ethan at ang halimaw sa loob niya ay biglang nanlamig. Naging yelo, isang nanunuot na lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. May nakita po kasing abandonadong sasakyan malapit sa pier. Nakarehistro po ito sa pangalan ni Miss Rian Sandoval. Kaano-ano po niya kayo? Ang mga salita ng pulis ay tila nanggagaling sa malayo. Nagsimula na ang palabas. Kailangan niyang galingan ang pag-arte. Si Rian? Nagawa niyang mabasag ang kanyang boses. Anong nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Nasaan siya? Nagkatinginan ng 2 pulis. Sir, mas mabuti po kung sumama kayo sa amin sa presinto. Sa crime scene, gumuho ang mundo ni Ethan. O iyon ang ipinakita niya sa lahat. Nakatayo doon ang kotse ni Rian, bukas ang pinto sa driver's side. Ilang metro mula rito, sa maputik na lupa, ay nakita niya ang isang sapatos. Ang paboritong sapatos ni Rian. Napaluhod siya.
Ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Isang matalim na sakit para sa pinagdaanan ng babaeng mahal niya. Ngunit ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay bahagi ng isang mas malaking plano. Rian, kaya sinigaw niya, isang sigaw na pira-piraso at puno ng paghihinagpis. Hinayaan niyang yakapin siya ng mga pulis. Hinayaan niyang dalhin siya palayo sa lugar na yon. Sa istasyon ng pulis, kinuha ang kanyang salaysay. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Tumawag sa kanya ang kapatid niya, si Rowena. Sinabing na aksidente, pero hindi ko alam kung saan. Nag-aalala siya, kaya umalis siya agad. Sinadya niyang huwag ibigay ang eksaktong lokasyon. Sinadya niyang magbigay ng mga detalyeng magdudulot ng kalituhan. Kailangan niyang ilayo ang investigasyon kay Rowena. Hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa hustisya. Ito ang panahon para sa paghahanda. Pagka-uwi niya, bumungad sa kanya si Rowena. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang muka ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Isang perpektong maskara. Ethan, nabalitaan ko. Totoo ba? Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Kinailangan ni Ethan gamitin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para hindi ito itulak palayo. Para hindi sakali ng babaeng alam niyang may kagagawa ng lahat. Ang bango ng pabango nito ay tila lason sa kanyang pangamoy. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Hinayaan niya ang sarili na sumandal dito. Hinayaan niyang maramdaman nito ang panginginig ng kanyang mga balikat. Wala na siya, Rowena. Bulong niya. Ang bawat salita ay abo sa kanyang bibig. Wala na si Rian. Shh! Nandito lang ako, sabi ni Rowena. Hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako para sa'yo. Sinungaling. Gusto niyang isigaw. Halimaw. Ngunit nanatili siyang tahimik. Niyakap pabalik ang babaeng humasak sa kanyang buhay at hinayaang tumulo ang mga huwad na luha sa balikat nito. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Rowena, mag-isa na lang si Ethan sa dilim ng kanyang kwarto. Wala nang luha, wala nang panginginig. Tanging isang malamig at matigas na galit ang natira. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isinaksak ang isang maliit na device. At pinakinggan ang huling ilang segundo ng audio na nakuha mula sa kwintas na ibinigay niya kay Rian. Kapatid kita. Narinig niya ang basag na boses ni Rian. Hindi mo ako kapatid. Ang sigaw ni Rowena. Puno ng lason. At ang huling utos nito, siguraduhin ninyong hindi na siya kailanman makikita. Paulit-ulit. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa bawat salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Tumayo siya at lumapit sa isang litrato sa tabi ng kanyang kama. Ang nakangiting mukha ni Rian, puno ng buhay at pag-asa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na salamin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang madilim at mapanganib na determinasyon. Hintayin mo ako, mahal, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Sisimulan ko na ang laro niya. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Rowena, ang 6 na buwan na yon ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang multo ni Rian ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng kanyang matatag at nagniningning na presensya. Pumasok siya sa boardroom. Agad na tumahimik ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki na dati ay tingin sa kanya ay anino lamang ng kanyang kapatid. Ngayon, sa bawat paghakbang niya, ramdam niya ang kanilang respeto o marahil ay takot. Mas gusto niya ang huli. Good morning, bati niya. At ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa silid. Umupo siya sa pinakadulo ng mahabang mesa sa silyang para lamang sa CEO. Ang silyang dating inuupuan ni Rian.
Inilatag niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga estratehiya. Walang nanginig sa kanyang boses, walang bakas ng pag-aalinlangan. Kung mayroon mang tumutol, agad niya itong binabara ng matatalinong datos at hindi matitinag na kumpiyansa. Sa loob-loob niya, natatawa siya. Ang mga taong ito, na dating hinahangaan si Rian dahil sa kabaitan nito, ay mas madali palang pasunurin ng bakal na kamay. Ang kahinaan ay hindi para sa isang pinuno. Natapusan ang meeting. Lahat ay sumang-ayon sa kanyang mga panukala. Tagumpay. Ang kanyang pag-arte ay hindi nagtatapos sa opisina. Sa bahay siya ang perpektong anak. Papa, kumain pa po kayo. Nagluto po ako ng paborito ninyong sinigang. Sabi niya sa kanyang amin, ang ama ni Rian. Ang matanda, na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin sa pagkawala ng anak, ay ngumiti ng mapait. Salamat anak. Paano na lang kami kung wala ka? Mas mabuti, nais isagot ni Rowena. Ngunit sa halip, ngumiti siya ng buong tamis at hinawakan ang kamay nito. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Hinding-hindi ko po kayo pababayaan. Aalagaan ko ang lahat ng iniwan ni ate. Aalagaan. Isang napakagandang salita para sa angkinin. Ngunit ang pinakamatamis niyang tagumpay ay si Ethan. Gabi-gabi, dinadalaw niya ito. Dinadatnan niya itong nakaupo sa dilim, nalulunod sa alak. Isang sirang-sirang lalaki. At siya ang unti-unting bumubuo rito. Ethan, tama na yan. Marahan niyang aagawin ang baso mula sa kamay nito. Hindi ko kaya, Rowena. Sasabihin nito, ang boses ay garalgal. Kasalanan ko ang lahat. Dapat sinamahan ko siya. Uupo si Rowena sa tabi nito. Hahaplusin ang buhok nito. Hindi mo kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Minsan, sinasadya niyang banggitin ang pangalan ni Rian para paalalahanan ito sa sakit. Para paalalahanan ito na kailangan siya nito para malimutan ang sakit na yon. Naaalala ko dati, mahilig si Ate Rian sa mga puting rosas. Sasabihin niya, at makikita niya ang pagkirot sa mga mata ni Ethan. Doon niya ito yayakapin. Pero iba ka. Mas bagay sa iyo ang mga pulang rosas. Mas nababagay sa iyo ang simbuyo ng damdamin. At si Ethan, sa kanyang kahinaan, ay yumayakap pabalik. Sumasandal sa kanya. Umaasa sa kanya. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang mas napapalapit ito sa kanya at mas lumalayo sa alaala ng kanyang kapatid. Isang gabi, matapos niyang ihatid ang lasing na si Ethan sa kwarto nito, bumalik siya sa opisina. Gabi na at wala ng tao. Binuksan niya ang pinto sa opisina ng CEO. Ang opisina niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa malaking silyang leather. Hinaplos niya ito. Umupo siya at dahan-dahang umikot, nakatanaw sa mga kumikinang na ilaw ng syudad mula sa malaking bintanang salamin. Ito na. Ito na ang buhay na dapat ay para sa kanya. Ang kapangyarihan, ang yaman, at malapit na, pati si Ethan. Napangiti siya, isang tunay, kontentong nangiti. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon sa dilim, nasa kanya na ang liwanag. Kinabukasan, dumaan ulit siya kina Ethan. Nakita niya itong nakatitig sa isang litrato nilang dalawa ni Rian. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya sa likod nito. Naramdaman ni Ethan ang kanyang presensya at dahan-dahan nitong ibinaba ang litrato. Salamat, Rowena. Sabi nito sa mahinang boses. Hindi lumilingon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Rowena. Iyon na ang pinakamatamis na musikang narinig niya. Palagi akong nandito para sa'yo. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na akala niya ay pag-asa. Hindi niya nakita na sa likod ng kislap na yon, mayroong isang napakalamig na ningning. Isang ningning na matagal nang naghihintay. 5 taon, 1,000,
825 araw. Ganoon katagal niyang hinintay ang sandaling ito. Ang hagdanan ng private jet ay bumaba sa tarmac. Unang lumabas ang isang sapatos na may matulis na takong, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng isang itim na business suit na tila hinulma sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay natatakpan ng malalaking sunglasses. Wala ni isang bakas ng dating Rian Sandoval sa kanyang tindig. Wala na ang malambot na mga mata, ang magiliw ng ngiti. Ang babaeng ito ay binuo mula sa yelo at bakal. "Welcome back to the Philippines, Ma'am Bella." Bati ng kanyang assistant na naghihintay sa ibaba. Tumango lang siya, hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa unahan, sa syudad, na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, para sa kanya, ito ay isang larangan ng digmaan. Ang pangalan niya ngayon ay Bella Cruz. Isang pangalang kasing ganda ng bulaklak ngunit kasing talim ng punyal. Sa loob ng boardroom ng kanyang bagong kumpanya, ang Phoenix Incorporated, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at bahagyang takot. Ang Sandoval Corporation, panimula ni Bella, at ang boses niya ay malamig at may awtoridad. Lumabas sa malaking screen ang logo ng kumpanya ng kanyang pamilya, ang kumpanyang inagaw ni Rowena. For the past year, they have been trying to secure the exclusive distribution contract with Horizon Tech, isang multi-billion peso deal. Tumingin siya sa bawat miyembro ng kanyang team. At sa loob ng isang linggo, pagpapatuloy niya. Ang kontratang iyon ay mapupunta sa atin. May bumulong sa isang sulok. May nag-alinlangan. Itinukod ni Bella ang kanyang mga kamay sa mesa at bahagyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng bawat isa. "May problema ba tayo?" Agad na umiling ang lahat. "Good," sabi niya, at muli siyang umupo. "Simulan na natin." Nang gabing iyon, sa isang tagong rooftop bar na halos walang tao, naghihintay siya. Maya-maya, isang pamilyar na anino ang lumapit at umupo sa kanyang harapan. 5 taon, ngunit ganoon pa rin ang itsura ni Ethan. Ang mga mata lang nito ang nagbago. Mayroon itong bigat, isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang naambang ngiti. "Bella," bati nito. Ang pagbigkas nito sa bago niyang pangalan ay tila dayuhan sa dila nito. "Ethan," sagot niya. Sa loob ng ilang segundo, hinayaan nilang magsalita ang katahimikan, isang katahimikang puno ng pananabik, sakit, at isang sumpang kanilang pinagsaluhan. "Nagsisimula na," sabi ni Ethan. "Alam ko. Hindi na tayo pwedeng magkamali." "Hindi ako magkakamali," mabilis niyang sagot. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Ethan at bahagyang lumambot ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naramdaman niyang siya ulit si Rian. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang kahinaan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Inilapag ni Ethan ang isang maliit na flash drive sa mesa. Lahat ng impormasyong kailangan mo tungkol sa bid ng Sandoval Corp ay nandyan. Mga kahinaan nila, mga sikreto nila. Kinuha niya ito. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang kuryenteng gumapang sa kanilang mga balat. Pareho silang napabawi ng kamay. "Mag-ingat ka, Rian," bulong ni Ethan. At sa paggamit nito ng kanyang tunay na pangalan, naramdaman niya ang isang kirot. Tumayo si Bella. Ang maskara ay naibalik na. Si Bella ang kaharap mo, Ethan. At hindi niya kailangan ng pag-iingat. Kailangan niya ng resulta. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. "Mahal pa rin kita," pahabol ni Ethan. Sapat lang para marinig niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi nito kailanman makikita.
Pagbalik niya sa kanyang penthouse, binuksan niya ang kanyang laptop. Habang naglo-load ang mga files mula sa flash drive, nakita niya ang isang news article sa internet. Ang headline, Business Power Couple, Rowena Sandoval and Ethan Ramirez, spotted at a charity gala. May litrato, si Rowena, nakangiti ng napakatamis, nakakapit sa braso ni Ethan. Si Ethan nakatingin sa kamera, ngunit ang mga mata ay blanko. Napatitig siya sa mukha ni Rowena, ang mukha ng babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay muling umalab. Mas mainit, mas mapanira. Isinara niya ang news article. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nag-type sa keyboard. Kinabukasan, isang email ang ipinadala sa lahat ng malalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Isang opisyal na anunsyo mula sa Horizon Tech, ang Phoenix Incorporated, sa ilalim ng pamumuno ng misteryosong CEO na si Bella Cruz, ang opisyal na nanalo ng exclusive distribution contract. Ang unang bato ay inihagis na. Ang tunog ng babasaging salamin na sumambulat sa pader ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina. Napahawak sa dibdib ang sekretarya ni Rowena na akmang papasok. Dahan-dahan itong umatras at isinara muli ang pinto. Sa loob, si Rowena ay humihingal. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagya ng magulo at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa sahig, pira-piraso na ang isang mamahaling crystal paperweight. Regalo sa kanya ng kanyang ama nang formal siyang hiranging CEO. Bella Cruz, binigkas niya ang pangalan na parang isang sumpa. Isang pangalang hindi niya kilala kahapon, ngunit ngayon ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Paano? Paano sila natalo? Ilang minuto pa, pilit niyang pinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang damit, huminga ng malalim, at pinindot ang intercom. Patawagin ang lahat ng department heads. Emergency meeting. Now. Ang boses niya ay malamig at kontrolado na ulit, ngunit may nakatagong panganib sa tono nito. Sa boardroom, ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Walang nangahas magsalita, habang si Rowena ay pabalik-balik na naglalakad sa harap nila. Sino si Bella Cruz? Sigaw niya, at ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw. Napayuko ang lahat. Paano tayo natalo ng isang kumpanyang parang kabuti lang na biglang sumulpot? Isa sa inyo magsalita. Nanginginig na tumayo ang head of marketing. Ma'am, their proposal was flawless. It was aggressive, perfectly researched. Parang alam nila ang bawat galaw natin bago pa natin gawin. Alam ang bawat galaw natin? Tinitigan siya ni Rowena ng masama. Ibig sabihin, may espiya sa loob ng kumpanyang ito. Ang takot ay gumapang sa mukha ng bawat isa. Hanapin ninyo. Utos ni Rowena sa mahinang ngunit mapanganib na boses. Find out everything about Bella Cruz. Her history, her investors, kung ano ang almusal niya tuwing umaga, wala akong pakialam. Gusto kong malaman ang lahat. Now, get out! Nagkandara pa ang lahat sa paglabas. Naiwan si Rowena na mag-isa sa katahimikan, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Agad siyang kumuha ng isang pribadong imbestigador, ang pinakamagaling sa larangan. Hindi siya makapaghintay sa mga tauhan niya. Kailangan niya ng sagot agad. Lumipas ang mga araw. Ang pangalan ni Bella Cruz at ng Phoenix Inc. ay naging bukang-bibig sa mundo ng negosyo. Ngunit ang babae sa likod nito ay nanatiling isang misteryo. Walang litrato sa media, walang social media account. Parang isang multo. Ang unang pagkikita nila ay hindi inaasahan. Sa isang high-profile na business gala, si Rowena ay nasa tabi ni Ethan, ang perpektong larawan ng isang power couple. Nakangiti siya. Kinakamayan ang mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid sa paligid. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa isang sulok, kausap ang CEO ng Horizon Tech.
Nakasuot ito ng isang simpleng pulang bestida, ngunit tila lahat ng ilaw ay nakatutok dito. Mayroon itong isang presensya na hindi mo maaaring baliwalain. Miss Sandoval, Mr. Ramirez, isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Humarap sila. Si Bella Cruz, nakatayo sa harap nila. Mas maganda ito sa personal kaysa sa inaasahan niya. Ngumiti ito. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Congratulations on the Horizon deal," sabi ni Rowena. Pinilit na maging magiliw ang kanyang boses. "Thank you. The best team won," sagot ni Bella. Ang kanyang mga mata ay saglit na napatingin kay Ethan bago muling bumalik kay Rowena. Hindi alam ni Rowena kung bakit. Ngunit sa pagtama ng kanilang mga mata, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Bella. Isang lamig. Isang pamilyar na lamig na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. "I'm looking forward to a healthy competition," sabi pa ni Bella bago magalang na nagpaalam at lumakad palayo. Naiwan si Rowena na nakatitig sa likod nito. Isang hindi maipaliwanag na pagkabahala ang gumugulo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang nasa loob ng kotse pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Ang pribadong imbestigador. "Ma'am, may resulta na po ako sa paunang imbestigasyon ko." "And?" Walang pasensyang tanong ni Rowena. "Ang masasabi ko lang," huminto sandali ang imbestigador. "Malinis ang record ni Bella Cruz. Masyadong malinis. Halos parang perpektong binuo." Ang bawat ngiti na ibinibigay ni Ethan kay Rowena ay isang kasinungalingan. Ang bawat haplos ay isang pagkukunwari. Ang bawat halik ay lason. "Nakakainis talaga ang Bella Cruz na yan," sabi ni Rowena, habang inilalapag ng may puwersa ang kanyang kopita ng alak sa mesa. Nasa isang mamahaling restaurant sila para sa isang date night. Kalmado lang nangumuya si Ethan. Hayaan mo na siya. The more she attacks, the more desperate she looks. Desperate? Ethan, unti-unti niyang sinisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Dito na nakita ni Ethan ang kanyang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay nito. "Bakit hindi mo subukang unahan siya? I-launch mo na ang bagong product line. Agawin mo ang atensyon ng media bago pa siya makagawa ng susunod na hakbang." Nakita niya ang pag-isip sa mga mata ni Rowena. Ang product line na yon ay hindi pa handa. Kung ipipilit nitong ilabas agad, siguradong papalpak ito. Ngunit ang ego ni Rowena ay mas malakas kaysa sa kanyang business sense. "Tama ka," sabi nito. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi. "Matalino ka talaga. Mahal." Mahal. Ang salitang iyon ay parang langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nang gabing iyon, sa mansyon ni Rowena, hinintay niyang makatulog ito ng mahimbing. Tiniyak niyang napainom niya ito ng sapat na alak para hindi ito magising agad. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay kalkulado. Walang ingay. Pumasok siya sa home office nito. Ang ilaw lamang mula sa screen ng computer ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Isinaksak niya ang isang maliit na flash drive. Ilang segundo lang ang kailangan niya. Copying files. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Naririnig niya ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang maling galaw lang, isang biglaang paggising ni Rowena at tapos na ang lahat. Copying complete. Mabilis niyang tinanggal ang drive, isinara ang lahat ng bakas, at bumalik sa kwarto na parang walang nangyari. Kinabukasan, sa isang lumang coffee shop sa kabilang dulo ng syudad, inilapag niya ang flash drive sa mesa. Sa kanyang harapan, nakaupo si Bella. Si Rian, nakasuot ng simpleng damit at salamin, halos hindi makilala. "Nandyan ang lahat," sabi ni Ethan sa mahinang boses.
Mga kopya ng kontrata, mga private ledger, at ang ebidensya na tinakpan niya ang pagnanakaw ng isa sa mga manager niya noong 1 taon. Kinuha ni Rian ang drive. Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito, malamig at seryoso. Salamat. Pinipilit niyang i-launch ang bagong product line ng mas maaga. Dagdag ni Ethan. Ideya ko yun. Siguradong sasabog yon sa mukha niya. Tumango si Rian, ngunit hindi itong ngumiti. Mag-ingat ka, Ethan. Nagiging delikado na siya. Mas nagiging paranoid. Kaya ko to, sagot niya. Gusto niyang abutin ang kamay nito. Gusto niyang sabihin na miss na niya ito, na bawat araw na kasama niya si Rowena ay isang impyerno. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Tumayo si Rian. Kailangan ko nang umalis. Rian, pigil niya. Lumingon ito. Magkikita ulit tayo. Malapit na. At sa susunod, hindi na natin kailangang magtago. Isang saglit na kislap ng dating Rian ang nakita niya sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-asa. Tumango ito bago mabilis na tumalikod at naglaho sa gitna ng maraming tao. Ilang araw ang lumipas. Isang balita ang sumabog sa media. Isang anonymous source ang nag-leak ng mga dokumento na nagpapatunay ng korupsyon sa loob ng Sandoval Corporation. Isang manager ang di umano'y nagnakaw ng milyon-milyon at ito ay personal na tinakpan ng CEO na si Rowena Sandoval para maiwasan ang iskandalo. Ang reputasyon ng kumpanya ay bumagsak. Ang mga investor ay nagsimulang mag-alinlangan. At sa gitna ng kaguluhan, inanunsyo ng Sandoval Corporation ang biglaang pag-launch ng kanilang bagong product line. Isang desperadong hakbang para maiba ang atensyon ng publiko. Gaya ng inaasahan ni Ethan, ito ay naging isang malaking kapalpakan. Ang mga produkto ay minadali, puno ng depekto, at umani ng batikos mula sa mga kritiko at consumer. Nakaupo si Ethan sa opisina ni Rowena. Pinapanood itong maghagis ng mga folder sa sahig. Paano? Paano niya nalaman ang tungkol doon? Sigaw nito. Walang ibang nakakaalam noon, kundi ako at ang legal team. Imposible! Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Parang laging isang hakbang siya sa unahanan natin, Ethan. Parang nasa loob lang siya ng isip ko. Lumapit ito sa kanya. Tinitigan siya nito ng maigi, sinusuri ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Napanatili ni Ethan ang isang nag-aalalang ekspresyon, ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. May napapansin ka ba sa kanya? Tanong ni Rowena. Ang boses ay biglang naging mapanuri. Anong ibig mong sabihin? Humakbang pa ito palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang babaeng yon na si Bella. Sabi nito sa isang mapanganib na bulong. May napapansin ka bang pamilyar sa kanya? Nakatanggap si Rian ng isang naka-encrypt na mensahe mula kay Ethan kinagabihan. Maikli lang ito. Nagdududa na siya. Tinanong niya ako kung may pamilyar sa'yo. Mag-ingat ka ng doble. Napatiim ang bagang ni Rian. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Alam niyang darating ang puntong ito. Ang unting pagbagsak ni Rowena ay hindi mangyayari ng walang marahas na pagpalag. Napatunayan niya ito, kinaumagahan. Ma'am Bella, sabi ng kanyang assistant sa intercom, ang boses ay nanginginig. Kailangan niyo pong makita ito. Sa malaking screen sa kanyang opisina, ipinakita ang live news feed. Isang bodega sa port area ang nasusunog, makapal na itim na usok ang pumapailan lang sa langit. Ang logo ng Phoenix Incorporated ay malinaw na nakapinta sa gilid ng nasusunog na gusali. Lahat ng kargamento natin para sa Horizon Tech, nasa loob niyan. Bulong ng assistant. Walang emosyon sa mukha ni Rian. Sa loob niya, isang bagyo ng galit ang namumuo. Ngunit sa labas,
Siya ay isang estatwa ng kalmadong yelo. Accidental fire daw, ayon sa initial reports. Dagdag ng assistant. Walang aksidente sa laro na ito, isip ni Rian. Hayaan mo sila. Naka-insure ang lahat ng yon. Ang mas mahalaga ay walang nasaktan. Hindi pa dyan natapos si Rowena. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimulang maglabasan ang mga artikulo sa mga tabloid at online blogs, mga kwentong walang basihan tungkol kay Bella Cruz. Sino nga ba si Bella Cruz? Isang ex-convict? Ang madilim na sikreto sa likod ng biglaang pagtatag ng Phoenix Inc. Bella Cruz, ginamit ang katawan para umangat sa negosyo? Ang mga kwento ay marumi, personal, at idinisenyo para wasakin ang kanyang reputasyon. Inilarawan siya bilang isang babaeng walang moralidad, isang mangingibig ng mga mayayamang matatanda, isang kriminal. Hindi siya nasaktan. Naramdaman niya ang kagat ng bawat salita, ngunit hindi ito sakit. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Ginamit ni Rowena ang parehong taktika, paninira sa pagkatao ng isang babae na ginawa nito sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Magpatawag ka ng press conference, utos niya sa kanyang team. Sa harap ng daan-daang kamera at mga reporter, umupo si Rian sa gitna ng entablado. Kalmado, puno ng kumpiyansa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Inimbitahan ko kayo rito para sagutin ang mga basurang ikinakalat tungkol sa akin. Hindi siya nag-deny, hindi siya nagpaliwanag. Sa halip, umatake siya. Ang mga paninirang ito ay gawa ng isang desperadong kalaban, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang bawat isa sa audience. Isang taong natatakot sa kompetisyon, isang taong nasanay na nakukuha ang lahat sa hindi malinis na paraan. Ang tanong ay hindi kung sino ako. Ang tanong ay, sino ang ganito katakot sa akin at bakit? Nag-iwan siya ng isang palaisipan sa hangin. Pagkatapos ng press con, ang usap-usapan ay hindi na tungkol sa kanyang madilim na nakaraan, kundi tungkol sa kung sino ang misteryosong kalaban na tinutukoy niya. Binaligtad niya ang sitwasyon, ngunit alam niyang kailangan niya ng isang mas malakas na ganti. Ginamit niya ang ebidensyang ibinigay ni Ethan, ang tungkol sa manager na nagnakaw, si Mr. Reyes. Pinaimbestigahan niya ito ng palihim. Nalaman niyang pagkatapos matanggal sa trabaho, ito ay naghihirap na. Isang perpektong target. Nagpadala si Rian ng isang mensahero sa bahay ni Mr. Reyes. Ang mensahe, isang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng isa pa nitong krimen. Isang krimeng hindi alam ni Rowena. At isang simpleng note, alam ko ang lahat. Mag-usap tayo o diretso ito sa pulis. Gaya ng inaasahan, nagpanik si Mr. Reyes. At ang unang taong tinawagan ng isang taong nagpapanik ay ang taong kasabwat niya sa kasalanan. Sa kabilang linya ng syudad, sa isang van na puno ng surveillance equipment, pinapanood ni Ethan ang screen ng kanyang telepono. Isang tracking software ang naka-install sa telepono ni Mr. Reyes. Biglang pumasok ang isang tawag. Ang pangalang lumabas sa screen, Rowena Sandoval. Mabilis na pinindot ni Ethan ang record button. Nang gabing iyon, habang si Rian ay nakatayo sa kanyang bintana, nakatanaw sa syudad na unti-unti niyang binabawi, tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula kay Ethan. Wala itong laman, kundi 2 salita. Nakuha ko na. Ang tawag mula sa pulis ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na mundo ni Rowena. Nahuli na po namin si Mr. Albert Reyes. Sinubukan niyang tumakas ng bansa. At, Ma'am Sandoval, binanggit po niya ang pangalan ninyo. Nabitawan ni Rowena ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Si Reyes, ang huling alas niya. Ang huling taong may direktang koneksyon sa mga pinakamatitindi niyang sikreto. At ngayon, kumakanta na ito sa mga pulis. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod.
Ang mga pader ng kanyang opisina, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay tila unti-unting lumalapit para sakalin siya. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lahat ng ito, ang pagkawala ng kontrata, ang iskandalo, ang pagbagsak ng product line, at ngayon ito. Hindi ito coincidence, ito ay isang planadong pag-atake. At sa likod ng lahat ng ito ay iisang pangalan, Bella Cruz. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang mukha ng isang babaeng nasa bingit ng pagkatalo. Hindi, sabi niya sa sarili. Hindi ako papatalo. Hindi sa kanya. Kailangan niya ng isang galaw. Isang huling baraha. Isang bagay na napakalaki, napakapubliko, at napakapermanente na hindi na ito mababawi ni Bella Cruz. Isang bagay na magpapatunay sa buong mundo na sa huli, siya pa rin ang panalo. At pagkatapos, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakabaliw, napakadrama, ngunit napakaperpekto, ang kasal. Sa isang malaking charity ball kinagabihan, lahat ng mata ay nasa kanya. Suot ang isang nagniningning na gown, siya ang reyna ng gabi. Hinila niya si Ethan papunta sa gitna ng dance floor nang biglang tumigil ang musika. "Rowena, anong ginagawa mo?" Bulong ni Ethan, naguguluhan. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. "Mayroon lang po akong isang maikling anunsyo." Lumingon siya kay Ethan. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga tao ay nagbulungan. Lumuhod siya sa harap nito, sa harap ng daan-daang tao. "Ethan Ramirez," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang perpektong pag-arte. "Sa loob ng 5 taon, ikaw ang naging sandalan ko. Ang liwanag sa aking dilim. Ngayon, sa harap ng lahat ng naririto, papakasalan mo ba ako?" Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Lahat ay nakatingin kay Ethan, naghihintay. Para kay Rowena, ang mga segundong yon ay tila walang hanggan. Ito ang kanyang sugal. Tumingin si Ethan sa kanya. Pagkatapos, ang mga mata nito ay saglit na napatingin sa isa sa mga news camera sa gilid, isang tingin na napakabilis at hindi niya nahalata. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya at isang ngangiti o anino ng isang ngangiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan itong tumango. "Yes," sabi nito. "Yes, I will marry you." Ang bunghol ay sumabog sa palakpakan. Tumayo si Rowena at niyakap si Ethan ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito para itago ang kanyang nagtatagumpay ng ngiti. Panalo siya. Tapos na ang laro. Kinabukasan ang kanilang mukha ay nasa lahat ng pahayagyagan at news program. Ang kasal ng taon. Ang pinakabagong power couple. Ang iskandalo tungkol kay Mr. Reyes ay tuluyan ng nalimutan. Ang pangalan ni Bella Cruz ay nawala sa usapan. Si Rowena ay nasa alapaap. Agad siyang nag-arkila ng pinakamagaling na wedding planner. Gusto niya ng isang kasal na pag-uusapan sa loob ng maraming dekada. Isang kasal na magiging simbolo ng kanyang absolutong tagumpay. Habang tinitingnan ang mga sample ng imbitasyon, may naisip siyang isang huling, matamis na ganti. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang pluma. Sa kanyang pinakamagandang sulat kamay, isinulat niya, "Dear Miss Cruz, I hope this invitation finds you well. I would be honored if you could witness the happiest day of my life. Love, Rowena Sandoval, the future Mrs. Ramirez." Pinahalo niya ito sa isang magarbong imbitasyon at ipinadala sa opisina ng Phoenix Incorporated. Habang ibinibigay niya ito sa mensahero, nai-imagine niya ang itsura ng mukha ni Bella kapag nabasa ito. Ang itsura ng isang talunan. Sa penthouse ni Bella Cruz, ang imbitasyon ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa.
Ang pangalan ni Rowena at Ethan ay nakaukit sa gintong tinta. Binuksan niya ito. Binasa ang personal na note. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng galit. Hindi nagpakita ng sakit. Ito ay kalmado. Nakakatakot na kalmado. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya sa isang boses na malamig at matigas na parang yelo. Ethan, oras na. Ay, nakatayo si Ethan sa altar. Ang simbahan ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas, ang paborito ni Rowena. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay perpekto. Bawat detalye ay marangya. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa ilalim ng kanyang barong katagalog, nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang kamay na nakapatong sa altar. 5 taon. 5 taong paghahanda para sa araw na ito. Nagsimula ang musika. Lahat ng ulo ay lumingon sa malaking pinto sa likuran. Humigpit ang kapit niya sa altar. Ito na. Dahan-dahang naglakad si Rowena sa aisle. Nakakapit sa braso ng kanyang amaing umiiyak. Nakasuot ito ng isang napakagandang wedding gown na tila gawa sa sinag ng buwan. Ang kanyang muka ay nababalutan ng isang masayang ngiti. Ang reyna na handa ng koronahan. Para kay Ethan, hindi isang nobya ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang halimaw na naglalakad patungo sa kanyang huling tagumpay. Huminto ito sa kanyang harapan. Inabot ng ama ni Rian ang kamay nito sa kanya. Alagaan mo siya, iho. Bulong ng matanda. Huwag po kayong mag-alala. Gusto sanang isagot ni Ethan. Tatapusin ko na po ang lahat ng ito. Ngunit tumangulang siya at kinuha ang kamay ni Rowena. Malamig ito. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan. Isang malayong ugong sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hanggang sa dumating ang sandaling hinihintay niya. Kung mayroon mang sino man dito na may dahilan, kung bakit hindi dapat maikasal ang dalawang ito, sabi ng pari sa malakas na boses, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ngumiti si Rowena, isang ngasang ngiti ng tagumpay, at pagkatapos, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas ng malakas. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon ang isang babae. Nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kanyang muka ay walang kolorete. Ngunit ang kanyang presensya ay tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng simbahan. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa unang hilera. Ang ama ni Rona. Rian? Nanlaki ang mga mata ni Rowena. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng gulat at hindi paniniwala. Imposible. Nagsimulang maglakad si Rian papasok sa aisle. Hindi mabilis, hindi mabagal. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang hatol. Anong kalokohan to? Bulong ni Rowena. Humarap kay Ethan. Ethan, paalisin mo siya. Ngunit hindi gumalaw si Ethan. Sa halip, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Rowena. Humakbang siya palayo dito at palapit kay Rian na ngayon ay nasa paanan na ng altar. Ethan? Naguguluhang tanong ni Rowena. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang boses. Humarap si Ethan sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita ni Rowena ang tunay na emosyon sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, hindi kalungkutan, isang malamig, matigas, at nag-aapoy na galit. Tapos na ang laro, Rowena, sabi ni Ethan. Kasabay ng mga salitang iyon, 2 malalaking puting screen na nakatago sa likod ng mga bulaklak sa magkabilang gilid ng altar, ang biglang bumaba at umilaw.
At isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isang boses na kilalang kilala ni Rowena. Ang sarili niyang boses. Siguraduhin ninyong hindi na siya kailanman makikita. Ang audio recording mula sa kwintas ni Rian. Lumabas sa screen ang transcript. Ang mga tao ay napasinghap. Sumunod ang isang grainy video. Isang video ni Rowena na inaabutan ng isang sobre ang mga lalaking bumugbog kay Rian. Sumunod ang recording ng tawag sa telepono. Si Reyes to! Rowena, tinatakot ako ng isang Bella Cruz. Alam niya ang lahat. Tumahimik ka. Ako ang bahala dyan. Umalis ka ng bansa. Ngayon din. Hindi. Hindi totoo yan. Pakanan niyo lang yan. Sigaw ni Rowena. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tumayo si Rian sa tabi ni Ethan. Humarap siya sa babaeng dating kapatid. Hindi pa tapos, Rowena, sabi ni Rian. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. At ang huling ebidensya ay lumabas sa screen. Isang video na kuha ng isang hidden camera na itinanim ni Ethan sa opisina ni Rowena. Si Rowena, kausap ang kanyang sarili sa salamin matapos ang engagement. Sa wakas, akin na ang lahat. Si Ethan, ang yaman, wala nang Rian. Ako ang nanalo. Ako lang. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Rowena. Hindi. Isinigaw niya, isang sigaw na hindi nagaling sa tao, kundi sa isang nasusukol na hayop. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagpipino. Sinugod niya si Rian. Ang kanyang mga kuko ay handang manugat. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang na ang mga pulis na kanina pa pala tahimik na nakapwesto sa mga gilid ng simbahan. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Hindi! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Mga demonyo! Nagwawala siya. Sinusubukang makawala. Pinusasan siya. Ang tunog ng pag-click ng posas ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na simbahan. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang magandang wedding gown ay kumakaladkad sa maruming sahig. Tumingin siya kay Rian. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at purong pagkamuhi. Hindi ka magiging masaya, Rian. Isinigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isinusumpa kita. Mamamatay kang nag-iisa. Isinusumpa kita. At pagkatapos, nawala na siya sa pinto. Naiwan ang isang simbahan na puno ng mga taong hindi makapaniwala at isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Lumipas ang 3 buwan. Ang kasal ng taon ay naging iskandalo ng dekada. Ang kwento ni Rian at Rowena ay nasa lahat ng balita. Sa huli, hinatulan si Rowena ng habambuhay na pagkakakulong. Walang parol. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan, frustrated murder, kidnapping, at marami pang iba, ay sinigurong hindi na siya kailanman makakalabas. Si Rian ay nakatayo sa harap ng isang puntod. Ang pangalan sa lapida, Elena Sandoval, ang kanyang ina. Inilapag niya ang isang buke ng mga puting rosas sa malamig na marmol. Hi, Ma! Bulong niya. Tapos na po. Natapos na ang lahat. Isang banayad na hangin ang umihip, tila isang haplos mula sa nakaraan. Naramdaman niya ang init ng isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Ethan, hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya, nagbibigay ng lakas sa kanyang katahimikan. Matagal silang nanatili roon. Pinapanood ang paggalaw ng mga dahon sa puno. Walang nang salitang kailangang sabihin. Ang kapayapaan na matagal na nilang inaasam ay unti-unti nang bumabalik. Mula sa sementeryo, dumiretso sila sa Sandoval Corporation o sa kung ano ang natira rito. Ang kumpanya ay halos bangkarote na dahil sa iskandalo, ngunit si Rian, gamit ang pinagsamang lakas ng Phoenix Inc. at ng kanyang mana, ay dahan-dahan itong binubuhay muli.
Ready ka na? Tanong ni Ethan nang huminto sila sa harap ng pinto ng CEO's office. Huminga ng malalim si Rian. Handa na. Pagpasok niya, ang lahat ay pamilyar ngunit dayuhan. Ang mga alaala ng masasamang araw ay nakakapit pa rin sa mga pader. Ngunit hindi na siya natatakot. Lumapit siya sa malaking bintana. Tinanaw ang syudad. Dati, ang tanawing ito ay simbolo ng kapangyarihan para kay Rowena. Ngayon, para sa kanya, ito ay simbolo ng responsibilidad. Isang pagkakataon para magsimula muli. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng kanilang bahay, nakaupo silang dalawa ni Ethan, nakatingin sa mga bituin. May mga peklat pa rin, Ethan. Pag-amin ni Rian sa mahinang boses, habang hinihimas ang isang maliit na peklat sa kanyang braso na natamo niya mula sa gabing iyon. Hindi lang sa labas, pati dito sa loob. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Itinaas niya ito at marahang hinalikan ng peklat. Alam ko, sabi nito. Ako rin. Bawat araw sa loob ng 5 taon, kasama siya. Ay nag-iwan ng sarili nitong sugat. Ngunit ang mga peklat ay tanda na mas malakas tayo kaysa sa anumang bagay na sumubok sumira sa atin. Tumingin siya sa mga mata ni Rian. Maghihilom din tayo, mahal. Magkasama. 1 linggo ang lumipas. Walang malaking simbahan. Walang daan-daang bisita. Walang marangyang gown. Sa isang maliit na dalampasigan, sa ilalim ng papalubog na araw, muli silang humarap sa isa't isa. Ang mga alon ang kanilang musika. Ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya, ang kanilang saksi. Isinuot ni Ethan ang parehong simpleng singsing sa daliri ni Rian. Sa harap ng araw, dagat at langit, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi na niya kailangang itago. Ikaw ang aking asawa, noon, ngayon, at magpakailanman. At ikaw ang aking asawa, sagot ni Rian. Ang mga luha sa kanyang mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Ang aking tahanan, ang aking palagi. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan, pinapanood ang araw na tuluyang lumubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang bagong simula. Isang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Isinandal ni Rian ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan. Ang puso niya ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Hinalikan siya ni Ethan sa noo. Ang yakap nito ay mahigpit at puno ng katiyakan. Palagi naman tayong nasa bahay, mahal ko. Basta't magkasama tayo.